Guys, magandang gabi. Welcome back po dito sa Gandara SRU channel for showbiz update. Andito na naman nga po akong muli nagbabalik. Ang nagmamaganda ninyong kachismosang Kim Pao, wala na pong iba, ang lokaret na si Gandara upang maghatid sa inyo ng latest update and fresh happenings patungkol kina Kim Chiu and Paolo Avellino. And para sa gabing ito, mananampal po muna tayo ng mga bashers ni Kim Chiu at syempre mananampal muna tayo ng katotohanan, mananampal muna po tayo na sa mga kumbaga ay babalikan lang muna natin itong mga bashers na to ni Kimi kasi pinatunayan ni Kim Chiu na mali po silang lahat. Pero bago po ang lahat ng yan, sa mga di pa po nakaka-subscribe sa ating channel, maaari lamang na pindutin po ninyo ang subscribe button natin at notification bell na nariyan sa baba upang kayo ay maging updated at ma-notify tuwing may bago po tayong chika at balita hingga sa Kim Pao. Basta mga balita na may kinalaman kina Kim Chiu and Paolo Avellino, sagot na po natin yan. And unahin po muna natin pag-usapan ang mga reaksyon ng Kim Pao Lanchas hinggil sa nagdaang update. So first comment mula po kay Ma'am Helen Santos. Magandang gabi. Sabi niya rito, hindi ka nag-iisa, Kim. Nandito lahat kami nakasuporta sa iyo, lalo na si Paolo. Lagi na nasa tabi mo, hindi ka niya iiwan. Praise lang lagi, Kim. Pray lang lagi, Kim. Mahal na mahal ka naming mga fans mo. Lahat, hindi ka pababayaan ng Panginoon. Alam niya na napakabait mong tao. Napakarami nagmamahal sa iyo. Laban lang, Kim. Forever. Ingat kami. Forever. Lahat kami sa iyo. Sabi naman ni Ma'am Maria Isa. Yap, maganda rin gabi. Dapat, Kim, mag-asawa ka na para may kausap ka kung magplano. May kausap ka kung ang plano mo sa buhay. Kung ano ang plano mo sa buhay mo. So, ayan, naggrabe naman ang pressure ng comment ni Ma'am Maria. Pero kung iisipin mong maigi, may point na rin naman yung kanyang sinasabi, So, nakaikim na lang po yun sa mga nangyayari ngayon sa kanyang buhay. Kung ano yung next step na kanya pong gagawin. Yung iba kasi sinasabi na para sa future ni Kim, pero ninakaw pa sa kanya. Ninakaw pa para sa future little Kim, mini Kim. Masarap din naman yung may katuwang po sa buhay. Yung, alam mo yun, na sigurado kang merong someone na nasa tabi mo, hindi ka papabayaan at susuportahan ka. Lalo na kapag may ganitong crisis, may ganito pong problem. Pero kasi another problem na naman yan, another isipin. Ngayon, parang wrong timing kasi nga may isipin pa ngayon si Kim Chiu. Kumbaga parang hindi yan may isip ngayon ni Kim. Uunahin niya syempre yung kanyang laban. So I think pagkatapos ng kanyang labang ito, simula na ni Kim Chiu magplano para po sa kanyang future. Alam naman natin, she want to maximize of course, yung kanyang career hanggat bata pa, hanggat sikat pa, kasi hindi naman panghabang buhay ang showbiz. Pero, sinasabi naman ng ilang fans na mas maganda pa rin kung may experience niya, yung natural birth, kasi may oras nga lang daw po ang mga babae, ganito, ganyan. So, maganda kung may experience ni Kim lahat ng yon. Hanggat bata pa, sure naman daw na may babalikan si Kim sa industriya. So, kayo ba, palagay ninyo? Pero pansin nyo ba, ang dami na memresyon ngayon kay Kim Chiu. Lalo na nung mangyari tong, sad news sa buhay ni Kim. Pansin nyo rin ba yun? Na, ayun nga, puro trabaho daw kasi si Kim Chiu. Hindi na niya, kagaya niya, hindi niya namalayan, ang laki na pala nung nawala po sa kanya. And then, yung iba kasi, ang pinaghuhugutan is ginawa ni Kim lahat ng sakripisyo para sa kanyang pamilya. Tapos, ganito yung iginante.
So, mas maigi nga daw kung mayroon na siyang sariling pamilya ngayon, doon na lang niya ilaan lahat ng kanyang pagod. Kung sa mini Kim man mapunta, ang kanyang pinaghirapan ay wala pong pagsisisihan si Kim Cho kasi sarili na niyang pamilya. Bumuo na daw siya ng sarili niyang pamilya. Ayun. Kaya anong inyong say patungkol doon? Anyway, dubako naman tayo sa comment ni Ma'am Edith na doon sa Magandarang Gabi. Sabi niya dito, mahal ni Pao si Kimi. Syempre naman, dapat hindi pabayaan si Kimi kasi malungkot siya ngayon. Hindi hahayaan ni Pao na may masamang mangyari kay Kim. Alalang-alala si Pao. Kaya salamat Pao, palagi ka sa tabi ni Kimi, kino-comfort mo siya. Humahanga kami kay Pao na totoo pala siyang magmahal. Sana ipagpalain kayo ng may kapal. We pray for you, Kim Pao. Merry Christmas sa inyo. God bless. Mahal namin kayo. Naku, advance Merry Christmas nga po. Konting tumbling na lang talaga. Magpapasko na. O, kamusta kaya ang magiging Pasko ni Kim Chu? Ini-imagine ko pa yung Pasko ni Kim. Kagaya pa rin ba ng nakasanayan with family? Pero wala na, tapos wala lang sila Kam or isolate muna si Kim and with Paolo muna ang kanyang Christmas. So, anong palagay ninyo guys? But anyway, advance Merry Christmas po sa ating lahat and pasuyo lang po makikiusap tayo kapag Christmas, wag naman po natin gawing Xmas kasi parang ang tinanggal nyo kasi yung word na Christ. Di ba kung i-spell mo yung Christ sa Christmas is Christ siya. Tapos papalitan ng X. Wala lang. Kung maari lang naman, pasuyo lang naman po. Hindi ako kasi sanay. Xmas, hindi ako sanay. So, yun lang naman. Kayo ba, may ganyan din ba kayong paniniwala? Wala lang, narinig ko lang kasi siya sa mama ko before bata pa ako na wag ko daw tatanggalin yung Christ sa word na Christmas, wag gagawing X. Kasi ang essence daw ng Pasko is yung pagsilang ni Jesus ni Christ tapos tatanggalin yung word na Christ. Wala lang, tumatok lang yung sa isip ko. Yun naman po ay baka sakali lang naman, wala naman pong sapilitan gayon. Anyway, let's move on naman sa komento po dito ni Madam Estelita na doon sa Magandarang Gabi. Hello Kimi, huwag mag-alala, andito kami para sa'yo. Pahag naman love you Kimi. Sobrang iyak namin kasi alam naming mabait ka at mapagmahal. I-pray ka namin na hopefully maagapan mo ang hinaharap mong problema. Sana naman maisip nila Kam ang maling ginawa niya sa iyo. 'Di ba? Or 'di ba siya naawa kay Kimi? Tulakam, please ibalik mo ang pera na ninakaw mo kay Kimi. Even Kimi allow you to withdraw her own money, but you have to respect pera niya yan. Sana may kaunti kang awa na yung pera na yon ay hindi ikaw ang naghirap. Just bear it in your mind na Kimi trust you. But we don't expect na ikaw ang eldest sister ni Kimi. Already have a heart of stone. You betrayed her. Di ba iniisip ang ginawa sa kapatid mo? Please, kahit konting respeto lang sa pagsasakripisyo ni Kimi para mabigyan kayo ng magandang buhay. And beside, ito pa ang ginawa mo sa kanya. Anong klaseng kapatid na mayroon ka? Napaka-traitor mo. Hindi ka na naawa. Buti pa ang hindi kadugo nyo ay concern pa. Pero ikaw, napakawalang hiya mo. You just embarrassed the family too. You are guilty of what you did. Please return the money. Hopefully. Pero hindi na mawawala yung yung sugat, yung lamat. I mean, hindi na mababalik sa dati. Kahit pa ibalik niya yung pera. Kasi wala na Binigyan naman po ng pagkakataon para magkaayos pero hindi po talaga nagkasundo.
based na rin po sa side ni Kimi. So, kahit ibalik, hindi na talaga, ibalik yung pera, hindi na babalik sa dating samahan. May lamat na po talaga. May boundaries na sa kanilang dalawa. Anyway, dumako naman tayo dito sa House of Little Bunny ni Kimi. So, may bagong stock si Kim Chiu. May new arrivals. Grabe. Talagang porsigido si Kim Chiu na survive ang kanya pong business sa kabila po ng kinaharap niyang problema. And naalala niyo po ba to? Itong opening ng first pop-up store ni Kim Chiu, first branch sa Cebu, kung saan sabi nga nila, grabe, ganto katalino si Kim Chiu. Kung saan ay nagawa niyang maitawid ang opening day without sino man na ginamit na stars, big star, mga friends to promote her business. So sabi dito, hangang-hanga po ang mga tao sa kanya. Kim's HOLB pop-up store launching is pure and simple. She could have invited her big star friends or content creators, but no. She made this event as genuinely as possible for her supporters and chose to be surrounded by her family. That is truly admirable. Yes, true kayo dyan, di ba? And makikita mo talaga doon na kaya ni Kim. Kasi even without big stars, talaga naman pong dinumog si Kim Chiu. Dinumog yung store. Dami talaga nagmamahal kay Kim. Dami pong sumusuporta. Nakakatuwa nga na talagang dami pong pumunta doon. Talagang excited para po dito sa first step ni Kimi. First step ng, alam niyo yun, sa business ni Kim Chiu para malaganap pa. Sabi dito, iba talaga pag si Kim nagnegosyo. Mautak. Hindi niya kailangan ng ibang artista or influencer para mag-promote. Quality ng bags at pangalan niya sapat na. Madalas ipinang-aareglo lang niya sa mga kaibigan at katrabaho niya. Tapos kusa nilang ipinopost sa mga social media nila. 'Di ba? Kaya nga nakakatuwa na talagang ganyan po katalino si Kim Chiu. Mautak talaga si Kimi. Kaya sa mga nagsasabi dyan na bubita si Kim Chiu, isang malaking sampal. Ang sarap niyong sampalin. Tingnan niyo ito. Talagang nakaya ni Kim ibangon, survive yung kanya pong launching na talaga namang hindi lang basta ma-survive lang. Dinumog ng mga tao, kahit pangalan niya lang. Her name alone is sapat na para dumugin talaga at tangkilikin, suportahan ng mga tao. And syempre, the quality of the bags. 'Di ba? So, hanga talaga kami sa iyo, Kim Chiu, na talagang always mo kaming pinapamangha. So, yun lang para sa mga bashers dyan. Isang malaking supalpal kayo sa inyo, lalo na ang mga bashers na to ay sila pa yung mga walang narating sa buhay. Ay, nako, nakakaloka. Sila pa yung lakas loob manghusga. Anyway, hanggang dito lang muna nating update. Thank you so much po sa inyong pakikinig. Kita-kits po muli sa susunod nating mga chikas. Marami pong salamat.